Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang American psychological horror film na may pamagat na Afterlife. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ng isang funeral director na nagngangalang Elliot Deacon na nagmamay-ari ng isang punerarya. Bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain, ay inihahanda niya ang mga bangkay para sa kanilang libing habang mahinahong kausap ang mga ito. Sa puntong ito ay makikita natin na naghahanda siya ng katawan ng isang matandang guro ng piano. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin ka-recap ang isang guro ng paaralan na si Anna Taylor na nakikipagbakbakan sa kanyang kasintahan na si Paul. Sa kabila ng kanilang romantikong sandali ay mukhang hindi niya ito tinatangkilik. Ang maglaon, habang naliligo ay nagtanong si Paul tungkol sa bagay na iyon. Ngunit iginiit niya na ayos lang siya kahit nakabaliktaran ang sinasabi ng kanyang ekspresyon. Kasunod nito ay nagtungo si Anna sa trabaho kung saan nakita niya ang dalawang malalaking bata na binubuli ang kanyang maliit na estudyante na si Jack. Sinaway niya ang mga ito at agad na tinalikuran naman ang kawawang bata. Pagkatapos ng trabaho, nang papaalis na si Anna sa paaralan, ay nagsimulang kumikislap ang mga ilaw sa pasilyo. Sa takot, ay nagmamadali siyang tumakbo patungo sa pintuan, ngunit nakita niyang nakalak ang pinto. Sa gitna ng matinding sandali na ito, ay biglang lumitaw si Jack at hindi maipaliwanag na binuksan ang pinto nang walang anumang problema. Sa sumunod na eksena ka-recap ay pumunta si Anna sa lugar ng kanyang dating guro ng piano sa lugar ni Elliot. Habang papalapit siya sa bangkay ay nakita niya na gumagalaw ang bibig nito na ikinagulat niya saglit. Ngunit nang muling tumingin ang babae ay nakita niyang normal lang ito. Kaya napagtanto niya na iyon ay imahinasyon lamang. Kalaunan ay pinuntahan ni Anna si Paul sa isang magarbong restaurant para sa hapunan. Sa panahong ito ay sinabi niya sa babae ang tungkol sa kanyang promosyon sa punong tanggapan ng kumpanya. Kaya kailangan niyang lumipat sa Chicago. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang singsing mula sa kanyang bulsa na nagbabalak na mag-propose sa kanya at isama ang babae sa kanyang pupuntahang lugar. Ngunit bago niya iyon magawa ay nagsimulang makipagtalo si Anna at iniisip niyang makipaghiwalay sa lalaki. Sinubukan ni Paul na ipaliwanag ang katotohanan, ngunit siya ay umalis nang hindi nakikinig. Nagmaneho siya sa isang estado ng pagkabalisa at sa gitna ng malakas na ulan ay nadisgrasya siya sa daan. Sa sumunod na eksena ka-recap ay makikita natin si Anna sa isang embalming table sa punerarya na may maputlang mukha at may sugat sa noo. Maya-maya ay pumasok si Elliot at sinimulan siyang ihanda. Habang siya ay nagpapatuloy sa paghuhubad sa kanya, ay binuksan ni Anna ang kanyang mga mata at nagtanong kung nasaan siya. Ang lalaki na kalmado lamang ay sumagot na siya ay nasa punerarya at siya ay patay na. Ipinaalala pa niya sa babae na nabangga niya ang isang truck na may kargang metal na mga tubo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay 8 oras na ang nakalipas. Kaya nalilito at natakot ang babae na hindi pa rin naniniwala na patay na siya sa kabila ng mga pagtitiyak na pumanaw na siya. Sa kabilang banda ay nagising si Paul sa kanyang bahay at sinubukang tumawag sa kanyang kasintahan ng maraming beses. Gayunpaman, ang mga gamit ni Anna ay iniligpit na ni Elliot na hindi pinapansin ang tawag at inilagay ang mga ito sa isang storage closet kasama ang mga gamit ng iba pang mga bangkay. Dahil hindi mahanap ng lalaki ang kanyang kasintahan, ay pumunta si Paul sa bahay ng kanyang ina upang tanungin kung nasaan siya. Labis ang kanyang pagkabigla nang isiniwalat ng ina ang tungkol sa malagim na aksidente ni Anna na humantong sa kanyang pagkamatay. Bilang karagdagan, ay sinisisi ng ina ang lalaki sa pagpayag kay Anna na magmaneho ng gabing iyon kahit na masama ang panahon. Sa kabilang eksena ka-recap ay tinatahi na ni Elliot ang mga sugat ni Anna at naguguluhan ang babae na wala na siyang nararamdamang sakit. Nagtanong siya tungkol dito, ngunit hindi siya pinapansin ng lalaki at nag-inject ito ng gamot na tinatawag na hydronium bromide at ipinaliwanag ng lalaki na magpapakalma ito sa kanyang mga kalamnan. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating sa punerarya ang nanay ni Anna na naka-wheelchair upang makita siya. Sa isang umiiyak na boses ay kinakausap niya ang katawan ni Anna at nagtanong kung sino na ang mag-aalaga sa kanya sa ngayon. Bago umalis ay hiniling niya kay Elliot na ibahin ang kanyang buhok sa natural nitong kulay na kayumanggi. Maya-maya ay nagising si Anna at nalaman niyang mag-isa lang siya sa silid. Nag-ipon siya ng sapat na lakas at umupo sa isang tuwid na posisyon. Pagkatapos ay lumapit siya sa landline ng telepono, ngunit hindi ito gumagana. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Paul sa punerarya at hiniling kay Elliot na hayaan siyang makita ang kanyang kasintahan. Sa kabila ng kanyang desperasyon ay hindi siya pinapasok ng funeral director dahil wala siyang legal na relasyon sa kanya. Nang narinig ang boses ni Paul ay sumigaw si Anna at kumatok sa pinto, ngunit hindi napapansin ang kanyang mga pagsisikap.
Pagkatapos ay pumunta si Paul sa istasyon ng pulisya upang makipagkita sa kanyang kaibigan na si Tom sa pag-asang magagawan niya ang isang bagay para makapasok siya sa punerarya. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng isa pang pulis na umalis na si Tom para sa kanyang patrol duty at babalik sa lalong madaling panahon. Sa oras na yon ay pumasok si Paul sa impound place ng pulisya at umupo sa loob ng nasirang kotse ni Ana. Sa panahong ito karekap ay nakita niya ang kanyang kasintahan, ngunit bigla itong nawala nang dumating si Tom. Si Paul ay nakikiusap sa kanya na gumawa ng isang bagay upang mapadali ang kanyang pagpasok upang makita si Ana. Ngunit ang pulis ay walang magawa sa bagay na ito. Sa kabilang banda ay naglibot-libot si Ana sa silid at natagpuan ang isa pang bangkay na nakahiga sa mesa. Dahil ayaw niyang mapunta sa ganoong kapalaran, ay kumuha siya ng gunting at hinintay si Elliot. Pagpasok ng lalaki ay binantaan siya nito na papatayin siya, ngunit mukhang hindi nababahala si Elliot. Sinabi niya na hindi niya kayang saktan siya dahil patay na siya. Nangangatwiran si Ana at nagtanong kung bakit pa siya nito nakakausap. Sa puntong ito ay ipinahayag ni Elliot na nakakausap niya siya dahil may kapangyarihan siya, ang kakayahang makipag-usap sa mga patay na tao. Iminungkahi pa niya na bitawanan niya ang kanyang buhay dahil 3 araw na ang libing niya at pagkatapos nito ay ilalagay siya sa kabaong at ililibing magpakailanman. Sa sumunod na eksena karekap ay inihanda ni Elliot ang katawan ng isang matandang babae para sa libing ng kasama niya si Jack na tila alam ang tungkol sa pagkamatay ni Ana. Nagtanong ang bata tungkol sa kanyang guro kung saan sinagot ni Elliot na ang libing niya ay sa Biyernes at hiniling sa kanya na umalis sa ngayon. Kinaumagahan ay narinig ni Paul ang pabulong na boses ni Ana at naranasan din niya ang mga pangitain nang siya ay nasa banyo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagising siya at napagtanto na isa lamang itong panaginip. Sa kabilang banda ay bumalik si Elliot kay Ana na may dalang damit na isusuot niya sa kanyang libing. Habang siya ay naabala, ay maingat na ninakaw ng babae ang susi ni Elliot mula sa kanyang bulsa. Nang maglaon, habang si Elliot ay naghahanda upang kunin ang isa pang patay na katawan mula sa ospital, ay dali-daling ginamit ni Ana ang mga ninakaw na susi at sinubukang buksan ang pinto. Huminto si Elliot sa isang gasolinahan upang punan ng tangke ang kanyang sasakyan at dito niya napagtanto na nakalimutan niya ang kanyang mga susi. Kaya, nagmamadali siyang bumalik sa punerarya. Sa pagkakataong ito karekap, ay nagawa na ni Ana na i-unlock ang pinto at gumagala sa bahay. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang silid na may telepono. Mabilis niyang idenial ang numero ni Paul at nagsimulang magdasal na sagutin siya nito. Pagkatapos ng mahabang ring ay sinagot niya ang tawag, ngunit di nagtagal ay ibinaba din niya ito at iniisip na isa na namang itong guni-guni. Sa sandaling iyon ay hinanap siya ni Elliot at hinayaan siyang makita sa salamin ang kanyang bangkay na katawan. Sa wakas ay pinaniniwalaan na niya ang lalaki at tinanggap ang sitwasyon na talagang patay na siya. Kasabay nito ay napansin ni Jack na nakatayo sa harap ng bahay si Ana kung saan nabigla ang bata. Bukod pa rito ay isa pang kahina-hinalang pangyayari ang naganap. Bumuntong hininga si Ana sa harap ng salamin na naging sanhi ng pag-ambo nito sa kanyang hininga. Gayunpaman, matalinong pinunasan ito ni Elliot bago niya ito makita. Ngayong kumbinsido na siya sa kanyang kamatayan, ay huminto si Ana sa pagpigil sa paghahanda ni Elliot sa kanyang katawan at hindi na binibigyang halaga ang ibinibigay nito sa kanya. Nang sumunod na araw, ay pumunta si Paul sa paaralan ni Ana upang kunin ang kanyang mga gamit. Nang malapit na siyang umalis, ay binati siya ni Jack na nagsabi sa kanya na nakita niya si Ana sa punerarya na nakasuot ng pulang damit kahapon. Si Paul ay hindi naniniwala sa kanya at iginiit na siya ay patay na. Ngunit nang sabihin ng bata na hindi niya ito mahal, ay nagalit si Paul kaya sinampal niya ito sa harap ng lahat. Sa punerarya ay dumating ang isang pulis upang makita ang bangkay ng kanyang kapatid na nakatago sa parehong silid ni Ana. Pagkatapos ay hiniling niya kay Elliot na iwan siyang mag-isa kasama ang kanyang kapatid sa loob ng ilang minuto. Sa pag-alis ng lalaki ay lumitaw ang tunay na intensyon ng opisyal habang papalapit siya sa hubad na katawan ni Ana. Ngunit nang malapit na niya itong hawakan ay pumasok si Elliot at hiniling sa kanya na umalis. Pagkatapos ay muling binisita ni Jack ang punerarya at ipinagtapat kay Elliot ang tungkol sa nakita niya noong isang araw. Bilang tugon ay mahinahong tumugon si Elliot na pareho silang may kakayahang makipag-usap sa mga namatay na individual. Sa kanyang pag-uwi ay biglang naalala ni Paul ang pulang damit na suot ni Ana noong umaga bago siya namatay. Nagpataas ito sa kanyang hinala na maaring buhay pa ang kanyang kasintahan. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa punerarya at hinihiling na makita siya, ngunit tumanggi si Elliot. Sa pagkakataong ito ay hindi siya pinansin ni Paul at pumasok sa loob habang tinatawag siya ni Ana. Pinagpatuloy niya ang paghahanap sa kanya hanggang sa magbanta ang lalaki na tumawag ng pulis. Pagkatapos ay pumunta si Paul sa istasyon ng pulisya at sinabi kay Tom na ang kanyang kasintahan ay buhay pa.
Ipinapalagay pa niya na si Ana ay pinatahimik ng ilang mataas na doses ng mga gamot na nagpapabagal sa pagtibok ng kanyang puso. Gayunpaman, ang kanyang kaibigan ay hindi naniniwala sa kanya dahil wala siyang anumang ebidensya upang i-back up ang kanyang claim. Nang maglaon, ay binihisa ni Elliot si Ana ng kanyang funeral attire habang ang dalawa ay may malalim na pag-uusap. Inamin niya na hindi siya naging masaya sa kanyang buhay at hindi niya nagawang mahalin si Paul ng buong puso. Gayunpaman, ngayon ay pinagsisisihan niya ang lahat. Pagkatapos, ang eksena ka-recap ay nag-fast forward sa araw ng libing kung saan inilagay ni Elliot si Ana sa kabaong. Habang naghahanda itong turukan siya ng isa pang dosis ng gamot, ay hiniling niya na makita ang sarili sa huling pagkakataon. Pagkatapos, ay itinaas niya ang isang maliit na salamin at habang tinitigan niya ang kanyang sarili, ay napansin niya ang kanyang hininga na namumuo sa salamin. Dahil dito, ay napagtanto niya na si Elliot ay nagsisinungaling sa kanya at hindi pa siya patay. Sa isang estado ng pagkagulat, ay sinubukan niyang lumaban, ngunit pinangangasiwaan ni Elliot ang mga gamot na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Nang maglaon, ang lahat ay nagtitipon sa punerarya upang magbigay ng kanilang huling paggalang kay Ana. Ilang sandali pa ay nagpakita rin si Paul at inilagay ang engagement ring sa kanyang daliri. Sa panahong ito ay bahagyang gumagalaw ang kanyang mga labi at talukap. Kaya't kinabahang nagpasya si Elliot na isara ang kabaong. Matapos ilibing si Ana sa isang sementeryo, ang malungkot na si Paul ay nagsimulang uminom ng maraming alak. Pagkatapos ay nalapitan niya ang funeral director at sinisisi ito ni Paul sa paglibing ng buhay kay Ana. Bilang tugon ay inaangkin ni Elliot na marahil siya ay tama at sinabihan siya na suriin ito ng mag-isa. Sa galit ay agresibo ang reaksyon ni Paul, ngunit bago siya makaatake ay sinabi sa kanya ni Elliot na wala na siyang mahabang oras. Nang maramdaman niya ang tindi ng sitwasyon ay nagmaneho si Paul patungo sa sementeryo ng buong bilis. Sa pagkakataong ito ay nagising si Ana sa loob ng kabaong at takot na sumisigaw ng tulong habang unti-unti siyang nauubusan ng oxygen. Sa kabila ng impluwensya ng alak ay umiiwas si Paul sa ilang sasakyan sa highway. Pagkatapos ay dumating siya sa sementeryo at mabilis na hinukay ang kabaong ni Ana at inilabas niya ito. Kahit papaano ay nagawa niyang buhayin siya. Pagkatapos ay pinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Kasabay nito ay narinig ni Paul ang ilang kakaibang tunog at ipinaliwanag ni Ana na ito ay tunog ng gunting ni Elliot na nagupit sa kanyang damit. Sa sumunod na segundo ka-recap ay natagpuan ni Paul ang kanyang sarili sa punerarya kasama si Elliot na nakatayo sa ibabaw niya na inihanda ang kanyang katawan gaya ng ginawa niya kay Ana. Ipinahayag sa kanya ni Elliot na hindi siya nakarating sa sementeryo dahil sa isang aksidente sa daan na ikinamatay niya. Nagprotesta si Paul na siya ay buhay pa hanggang si Elliot ay nagpasok ng isang embalming trocar ng malalim sa kanyang katawan. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!